Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Binastos pa nila ako. What is the law and what Pakinggan ng proceeds of the illegal drug trade ng Duterte. The law enforcement, the highest law enforcement official being head of PNP. Yeah. Now you're hiding this scoundrel, this fugitive. Isa pa sa nakikita ko dyan, ang nagiging problema din, and I think I want to know, kasi nagkakali survey kayo. May mga pagkakataon po bang tinatanong nila or pumapasok sa isip nyo, paano nyo a-advisean itong mga taong nakakamit niyo sa kalye-serye kung paano sila titimbang ng mga whistleblower na nagbibigay ng aligasyon, kung itong aligasyon nila ipawang paratang lang or meron talagang totoong ebidensya? Especially kalye-serye, kasi ito talaga totoo. Mm. Kung ano yung topic na sasagutin nila. Importante yun. Kasi kung titignan lang natin yung particular color ng ano nila sinusuportahan, automatic yun, sasagot yun. Dapat imbestigahan to, dapat hindi na to imbestigahan or kung ano man yun sasabihin nila. Kung kung para sa kanila, DDS sila, magiging sagot nila automatically, dapat imbestigahan, dapat i-proceed yan, dapat i-ano yan, di ba? Pero kung loyalista or pinklawan, dilawan, sabihin dapat hindi na nagsasayang lang. So, kumbaga magiging common ang sagot ng tao. Kasi nga hindi nila naiintindihan kung ano yung pinupunto nung survey na yon or yung serye na yon. So, kailangan talaga, Mm. 'di ba? Kasi the usual pagkakalye-serye kasi mamadali yan, haharangin mo lang yan, tatanungin mo lang ng quick question yan. Pero kung ganong usapin, sabi ko nga, magiging bias ang bawat tatanungin mo. Kasi nga, babase sila kung ano yung particular color na sinusuportahan. Kumbaga hindi sila magbabase kung may nailatag bang ebidensya or merong ano ba ito, may kredibilidad ba ito, 'di ba? So, kung hindi naman Yes. nakakapanood yung tao na tatanungin mo, so no idea at all talaga yung Mhm. tao, hindi makakasagot. So, kailangan talaga Tama. pagbigyan mo ng oras. Siguro particular na puwede nating interviewin diyan sa mga ganyan, siguro yung mga vendors na nakaupo lang. Mhm. Antayin ko po 'yan. Antayin po na, and then moving forward po sa mga nanonood po sa atin, before we continue, again po, maraming salamat po sa walang sawang support, Mm. at sa mga gusto po mag-support dito sa ating podcast, don't forget to share, like, and subscribe sa ating YouTube channel. And also follow us dito po sa QR code if you're using your phone. Scan nyo lang po yan at mafa-follow nyo po kami sa iba't ibang social media platform. Also, awan na lang po, no, sa mga nagko-comment po dyan, pagpasensyaan nyo na po kung di po namin nababasa or di ko po nababasa. Hirap po kasi ako mag-take notes habang nagsasalita si Sir Virador. At also, hindi ko po nagagawa yon. It's a personality issue. Kaya minsan, nakaano lang ako sa guest. Pero hayaan nyo po, binabasa ko po yan on my end. And also, kung meron po kayo specific na tanong kay Sir Virador, lagay nyo lang po dyan sa comment. At during the time na makita po natin ang comment, patatanong po natin sa kanya or sa mga manunod po for replay. Lagay nyo lang po sa comment section and we'll try our best to reach Sir Virador and to answer your questions. Moving forward dito sa pinag-uusapan po, I think ang pinakamalaking question, especially ng mga outsider, yung mga sabihin natin wala hong kinalaman, hindi yung mga may political color. Sabihin na natin yung mga sa election ay tinatawag silang swing voters, dating DTS, dating loyalista, tapos hindi pa nila alam kung sino iboboto nila sa 2028.